In Osama City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. May adlaw kaninyong tanan sa atong mga igsuon sa media nga always gasuporta sa ato labi na sa atong Asenso sa Miss News Channel and sa inyong tanan DXDD sa kang ato ang social medias partners and good morning og thank you sa inyong pag-ani para sa pag-update sa ato ang husay og kalinaw sa Gatbayan sa Osami City. Sir, tataba sir, ang atuang sa syudad ba, kumusta pa ang kriminalidad sir? Yes, of course. Atong makita ato ang incident sa ato ang syudad is very low. No? Always nakagatag og report sa ato ang mayor updating every day sa ato ang peace and order situation sa ato ang syudad, and we are very proud to say that our city is very peaceful. Mga pila ka incident or person ang naatay isa ka adlaw sa isa ka semana zero incident yuta. Naatay mga minors lang mga insidente, but not every day naatay insidente. So makatali ta in a month naatay isa duha ka insidente, but ang frequent gud ani nga panghitabo no is caused by our traffic accident in the city. Sir, kada di kaso mga na-respondihan dahil ninyo na natagay pagpatay sir? Yes, may tabo to siya sa tabid, no? And then immediately, medyo kwanto siya, late siya gamay na report, but immediately, we proceeded in the area, conducted investigation, deployed our mobile patrollers, and check all the CCTVs. And then, luckily, nakuha na to ang duha ka suspects, and naputay witness nga nakuha, and as of now, ang case is was already filed in court. Yung sa pagdakop sa katong mga suspects, sir, yung sa pagpamagi sa pagdakop. Unang-una, no, atong gi-check ang CCTV. Atong gipangita kung kinsa gyud ang last kauban sa victim atong time. So nakita nato sa CCTV kinsa iyang mga kauban, conducted backtracking, and then interviews until nakakuha ta og mga person of interest, and then nakadako kayo impact pod nga nakakuha tag witness nga nakakita gyud kung giunsa pagpatay itong ato ang victim. So that's why na-arrest na to dayon in just a matter of less than 24 hours. Itabang pa po ang barangay official dito sa barangay namin, sir? Yes, nami uban na itong barangay councilor. And dili lang ako isa-isa iyahang pangalan, but for his safety. But naay nitabang na mga barangay councilor, and na-communicate pod mi ni Kapitan sa barangay Tabid. And then luckily nakuha nato ang dakpa nato ang suspect, and then nakuha pud nato ang weapon nga gigamit sa pagpatay. So sa kaso nga gi-file sa katong duha ka mga suspects, sir? Gi-file na nato sila murder. Murder. Yeah. Then usa ba na pala ba sir, na-impress na ba sila sa Yes, na-file na ang kaso. And I think ato na siguro na commit na siguro sa jail. So with those recent accomplishments, vital kayo ang mga logistical support nga gihatag sa NGOs, and would we recommend ba na mas dali yun ang effort sa atong pulisan sa in terms of pag-response? Yes, sir, no. Before ako lang pong isa-isa, no, for the benefit of everybody. For the past 2 months, the July and August,
ang atoang opisina sa July alone nakakandak kita og 8 by bust accomplishment on anti-illegal drugs. So kung 8 ni siya pasabot sa isa ka semana na tay duha ka operation nga gikandak. That is only for July. But in August ni increase ta nahimo siyang 10 operation. So at pulo ka anti-illegal drug operation, a total of 18 anti-illegal drug operation for the month of July and August. When it comes to other wanted person, naman tayo gitawag ang most wanted person, na po tayo gitawag nga other wanted person. Sa other wanted person, we have conducted 19 operation. Okay? We served 19 operation for the month of July and August. 10 of which is sa July and 9 ka-operation ana sa August. Sa kaning July, 53 ka wanted 53 ka warrant of arrest ang atong na-serve ani. Kay na isa ka kaso ani nga stapa, isa ka tawo nya iyahang warrant of arrest is I think 47 counts. So ubay-ubay ni. That was on the month of July. And sa month of August, naatay na serve nga 9 ka warrant of arrest. So kung ato na pong sumahon, every week naatay 2 other wanted person nga madakpan. Ano? So when it comes to most wanted person, kani ang most wanted person mao na ni silang kadtong medyo mga gahi-gahi na og kaso, mga heinous crimes na ang ilahang ang mga warrant of arrest. So sa July natay isa ka buok most wanted person nga nadakpan, and then sa August natay 2 wanted person nga nadakpan. A total of from July and August 3 most wanted person nga atong nadakpan. Unsa sila sir, taga-Usamis or dili lang ni taga niya? Naay uban ani nga taga-Usamis, napoy uban ani nga diri ni tago sa ato. Dili man tanan nga taga-Usamis, but naapoy uban. So akong balikon lang pud ang question ni Sir Bal, when it comes to logistical support, last week, if you remember, nag-by-bus operation ta sa may Gango. And then yung naaman mo ato, nakita na to bisan pag rain or shine, no? Nakita na to nga ang ato ang kapulisan sa Usamis CPS bisag pag ulan makakandak lang gyapon tag inventory bisag daplin sa dalan kay kasagaraan na pag ulan mobalhin mo kita og kining venue but kuan na sa korte, no, medyo puti na sa korte kay i-explain pa man sa witnesses kung anong nabalhin ta, but right there and then tungod sa gihatag nga logistical support sa ato ang LGU, ang ato ang pick up ato nga time nga gigamit nga sakyanan kay naa siya owning. So nakapandong ta sa ato, so continue gyapon. So that's why we are so lucky, we are so thankful sa atong LGU headed by our Mayor Sam Norman Puentes sa iyang suporta namo nga padayon nga suporta sa amoa. In fact kaning mga accomplishment nato comes sugod sa July and August. We always maintain close communication with our good mayor kay permi siya ga-follow up, and then permi po siya og kanang maghatag og suporta sa akoa, mangutana chief unsay atong kinahanglan. So magstorya mi permi, and then mangayo mi og kanang logistical support sa iya gyud ming gitagaan. So kami po dahil moral lang ato ang mga kapulisan, so paspas ang ato ang trabaho nga ipakita nga gi-deliver sa public tungod sa suporta sa ato ang LGU. Ang atong PNP chief karon sir is nagpadayon sa ato ang 5 minutes response time, Yes, which is Usamis nagpadayon na buhat na siya even before. Dayon karon mas gipalig-on. Kumusta ko pagpatuman din sa kanya? That is a very good question, no? Kay bago naman ato ang chief si Kuan, when it comes to 5 minutes response time, wala gid na gitangtang sa ato ang bagong chief. Diyan ang gi-continue. Where in fact ang ato ang simulation exercise still kanang every day nag-conduct tag Simex every day to practice to para maanad ang ato ang mga kapulisan nga mo responde.
whether it be 911 calls or from local calls lang. So ganina pa ganing buntag nag-Cymex na gani pod si Kamkame na pod. But luckily dili ato ang syudad from Bukidnon. But we can assure you, the community, the Osamis nun, we can assure you that we can respond 3 to 5 minutes tungod kini sa ato ang mga patrol cars nga gilatag nato diri sa syudad. Kay kung daghan man gud kay patrol cars, natay pulo ka patrol cars nga ga-standby din kung I think ma-observe man siguro na ninyo, natay patrol cars gibutang sa mga strategic places. Example of which is the Jollibee Main. Kabantay mo dira o kung bantayan po ninyo sa Oak Hill, makikita na mo dito na kung moadto po kag airport na pud na dito na standby dira, kung moadto kag Tinago na gyapon, kung moadto ka og Wellness Park na gyapon, moadto kag merkado na motor dira, moadto kag Bongbong na gyapon patrol cars diha, mari kag MIT na gyapon. So kana sila tanan ready na to respond any time of the day 24/7 sa tawag sa ato ang mga usamisnon nga nanginahanglan og tabang nato. May it be 911 calls or kanang local calls nato. Kay gi-practice na magud gi-promote nato og maayo ang 911 kay dali ra man siya. Kay na taas magud memorize ang ato ang hotline number. So we encourage the people, we encourage the Osamis nun, or not dili lang sa Osamis, whole nation, whole Philippines na pwede gid sila manawag og 911. Sir, gamay lang, nisgutan naman na ito. Ang implementation sa 911 for the past Chief PNP, kadayon na karon. Yes, sir. But para sa kasayuhan sa tanong sa mismo, and then sa mga followers, ang city government of Osamis prior naghatag na og logistical needs, even ang ato ang CCTV, Yes, sir. communication equipment, ang ato logistical sa transportation. Mas nakatabang ba pag-implement ang 5-minute response sa ayuda nga gihatag sa Yes, dako kay tabang sir no. Kay kami wala gyud mi maglisod og adapt sa 911. Although we have gamay ra atong tawo, gamay lang kulang tag tawo diri sa Osamis, but tungod kay daghan ang ato ang mga sakyanan nga gihatag, daghan tag mga motor nga gihatag, mabutangan na tog tag tulo, tag upat ka personnel, ma-divide nato. So dali kayo wala gyud may naglisod kay tungod sa gihatag nga suporta sa pati mag-unsa man pud natong sakyanan og wala tay gasolina. So karon permanente man ta ginatagaan og gas sa ato ang LGU. 3 times a week full tank na among sakyanan nga ready to respond in any call for assistance. Sir, wala pa yung plano mo, sir, na additional mga personal o PNP dito sa ato sa Osamis? Dili ra man gud pud kami ang kulang og tawo kali. We have always requested for another personnel, but dili ra man gud pud kita ang gi-cater sa PPO. And then all regions, all the provinces kulang gyud sila tao, but pag datay tao dili man kita kalimtan sa atong provincial director. Ihatagan gyud gihapon ta niya. Although dili tanan, but gihapon-apod lang taon pud ni PD ang mga tao para lang pud ma-providean ang tibuok probinsya. Yung mas, ang Osamis... But so far sa whole Misamis Occidental, kita ang pinakadaghan og tawo. Because kita man pud ang pinaka busy sa whole MISOC. So, naman po diri ang Second Provincial Mobile Force Society? Yes, napo diri ang second TMFC nga which gahatag gyapon na sila support sa ato ga-augment na sila og tawo sa ato Napod nato diri ang sa DJ, napod nato diri ang maritime. So daga ubay-ubay ta diri. And then again akong balikon sa tibuok MISOC, or I think
kung wala lang kumasayop sa tibuok component cities sa Region 10. Sami City ang pinakadaghan ng tao. Okay. Sir, kumusta man ay ato ang suporta na gihatag sa ato sa ato sa bagutag Regional Director si General Subidon. Kumusta man po ang communication na to between sa ato ang bagong RD gikan sa Region 10? Yes, we have a very good communication with our RD, no? Kaya, well, in fact, last week, kami pagani ang nag-escort ni RD sugod sa Tanggop pagdulong sa Oroqueta. And RD is dili naman siya bag-o sa ato. He was once the provincial director of Miss Oak. And then I served our RD when he was the provincial director here in Miss Oak. I think I am the second force commander of the 2nd Mobile Force that time until nagbulag mi. But karon RD is a very good leader, and then palangga niya ang Misamis nun. Palangga niya ang Miss Oak. And kabalo ko nga palangga ni RD ang Miss Oak because gikan manggod siya direct and he knows the situation very well. Sir, in relation sa bagong ni Chief na tapos, nabay mga bagong kamanduhan from the national pagawag sa city? Yes, naay mga bagong kamanduan ng atuang bagong acting chief PNP, no, and na siya 7-point agenda para sa amo. Dili lang ako tagsaon, but na siya isa na gi-continue gid niya ang gipangusgan pud niya o gi-continue ang 5 minutes response time. Sir, murag nakumpleto na pag-installer na itong traffic lights. Sumura ng pulo, sir. Kumusta, sir, sukad na installer na itong mga traffic lights? Kumusta ang record sa traffic accident? Kung dinadaan sa New Road sa inyong kanter. Ako ba rin natabang ko ng itong traffic lights? Yes, naka-lesson siya, no? Dako kayo og tabang yapon ang atong traffic lights. Although we have an average of 2 to 3 traffic accidents, but these are all sa akong napansin, compare sa katong wala pa. These are dili siya fatal accidents, minor accidents lang ang atong nadawat karon ginagmay nga bundok, pero dili na parehas sa nga wala pa traffic accident nga naagay makabsan og kinabuhi. But karon naaman gihapon, but I think sa pag maanad na mga tao sa atong traffic light, maminus-minusan gud niya ang ato ang traffic accident. Karon ang among ginabuhat karon is police visibility. Magpakita mi sa mga tao nga naay PNP sa dalan para kung ikaw nagpakusog ka, mo action gud pud ka og minor. Sir, in general, kumusta ang peace and order sa? Yes, we can say that the Osamis City is very peaceful as of this time. Because considering ang ato ang mga patrol points, mobile patrollers are strategically placed in a strategic position. So so far in my stint as the chief of police, wala patay krimen diring wala nato nasolve. No, labi na tong mga sensational cases, all of which are ato ginanasolve within 24 hours. Tungod na sa ato ang logistics, ato ang mga support, CCTVs, logistical support nga gihatag sa ato ang LGU. Pero mo yun, sir, nga ibalik na po ang droga. Kumusta ang assessment natin sa droga is wala kanang moingon bitaw tangan ibalik ang droga. I think wala man na siya nawala. Na-minimize siguro during the time the former administration na-minimize, but today naagid may mga dakpan and mao lang na ang among ika-assure sa public na dili gud mi mo stop og dakop. Basta naami makita, naami madunggan, naami ma-validate nga pamaligya na siya sa buo. All we can do is to conduct
operation para maunong dayon. Kibali ang amo ang kuan kung sa sanga pa na para dili mo managhan ang sanga, putlon na dayon na mo ang para dili na sila managhan. Sir, ang usapis ka dito kay mo kasi about source sa drugs. Nagkaroon medyo sa uban na ng lugar. And I would say assurance na ito na ma-maintain siya. Dili mo balik ang katong mga himo kang source sa drugs. Yes, sa una no, sakto ka. Sa una gitawag ta diri nga kitay source, but karon sa kadaghan sa among nadakpan based on their interview, amo silang i-interview, wala gyud tay source diri. Wala gyud tay source diri. At ang source na to na gyud sa atong mga neighboring provinces. And for sa imong kuan nga assurance, we can assure you dili na silang balik diri. The police, ang police sa Osamis City Police Station or the province police sa Misamis Occidental as a whole, pili gyud di mosugot nga mamalik ng source diri. Amo gina silang pangitaon, amo gina silang hunungon o mangita gid mig pamaagi bisag unsa nga pamaagi nga mawala na sila diri. So on your collaboration with the barangay sa implementation against drugs. Yes, continue gyapon nato ang barangay drug clearing operations. Every week, every month na gyud tay ga-conduct gyud ta og badak meeting. And is importante kining badak meeting because it is represented by various sectors, na ay religious, na ay mga religious sectors, na ay sa education, peace and order kompleto ni. And then diha man gud sa badak meeting na to makahatag na sila og mga kanang mga informations. And then continue na sila until such time dili na naton dangon basta wala pay mandate nga dangon. And then mga ila ko pasensya gamay kay usahay dili kay ko attend sa meeting. Nakaron unlike like 2 months ago nga ako gyud mamunay, but I promise na mo tunga na pud ko balik kay medyo na busy lang gyud ta sa mga mando, sa mga mandate sa ato. Sir, sa rasayra na to, sir, sige tang dunay mga accomplishment nato diri sa Osamis City diin kasagaran kay dunay mga padakpan atong pangutan-on ang kining madakpan nato. Ang ilag yung source sa droga, particular yun sa Lanao del Norte. Dahil kumusta mo po ang communication between sa provincial director o sa matag munisipyo kay doon na may barang lungsod nga gi-involve nila nga ang source dito gikan. Kumusta mo po ang communication sa imo o ang provincial director o labi na sa mga hipi sa kapulisan? Yes, wapo man ang atong communication sa neighboring provinces, neighboring PPO. Where in fact, kung dirita sa ato ang PPO, ang ato ang S2, ang ato ang PD, mag-classmate biyan na sila. Ang atong PD, dire yung PD sa Lanao. And then, wapo na ilang communication. And then, they're trying also their best. Makita na to sa report sa Lanao PPO, nga daghan po silang accomplishment sa drugs dito. And then, ang ato ang communication sa intelligence community dito is permanente nga gwapo atong communication where in fact daghan na sila natabang sa ato ang mga operatives, mga intel operatives sa Lanao mag-feed og information sa ato dinhi para makasulbad ta og kanang insidente. Example of it, I think the motor napping na nahitabo I think last 2 months ago nga nag-coordinate ta dito, nagkinatagay mig information until such time nadakpan na to itong motor napper. Sir, dito ko sa cancer, kining mga tambutso sa motor single sir, mga kami natignan yun ako sir nga na po ni gusto nyo padagan sir ba? Kung sa'y pangyari. Yes, napanikdan po rin ako just lately, no? Kuha po din ako. And I directed all my patrollers nga kung na sila mapansin no, na sila makita, ipadakop yun na to. Ato yung i-hold. Kung pwede magukod sa patrol, gukuro na to para madakpan yung mga tawana o confiscate na to nilahang mga may isyuhan o
citation, and then mag-confiscate na to ning ilang mga tambutso or ma-impound na to ning ilang motor kay medyo sakit sa dalungga, no, labi na og kuan saba kayo. So ato ning hinay-hinay tani ang kuan, and I already instructed them to be strict nga implement kini nga balaod. Sir, sir, karibang sa outer of inner lane na ano, mga motor cam, mga ban pa. Kay karakteristik to kaya to hindi matuman, and karon naghanap po mo ato sa inner lane nila na mga motor cam. Slow moving vehicle. Yeah. I remember there was one time mga last year siguro nga isa po di sa atong mga problema dire, and we conducted operation ubay to among citation ticket nga na kuha to, that was 100 ka citation ticket kay kanilaging mga slow moving vehicle nga naa diri sa fast lane. So yes sir, we will enforce it strictly again, and then I will communicate with the CTFS para sila pod mutabang pod sa ato og dako pa nila. But rest assured, we will conduct operation against this person. Sir, pili kita mga no parking signs sa mga establishmento sa mga dala. Ano ba may pagpapasya? Yes, tagan ubay-ubay ta. Ubay-ubay tag na kuan ana nga isyuhan ana nga mga illegal parking. Naatay sa kapatrol diha nga everyday wala ra siya ilaing buhaton. Magtuyok ra gyud na siya diha sa syudad, and then bisag wala dira ang tagiya sa vehicle, amo nang ginapaskin dito ang kuan. Ubay-ubay ta ng mga illegal parkings, and then continue gihapon na to na sila og implement. Naagihapon na siya. Piling no parking signs. Okay, parking signs nga ordinasyon. Unsa National law. about sa unsa siya sa Kanang utang og parking bitaw sir sa mga establishments. Bali bawal gina. ato nang i-check, and we will implement it. Yeah. Thank you for that. Sir, how about sa kinibang nasa kadagatan, no? Nga area nga sulod na bilang na hindi nakabalog sa mga tao sa kadagatan. Kung saan ito pag-monitor ko sila? Kuan, namagutay mga kuan na nila sir, no. Natay mga info na sa una na ganito yung dakpan nga nabaybas kay nagpalit og shabu dito sa Tabuk using so we ang amo diha sir is dako kay tabang ng mga barangay captains na to dinha, labi na itong mga BPATs nga ga-report sa atua about ana. And continue gyapon natong monitoring ana diri sa San Antonio, sa Tinago, naagapon na. And then we coordinated with our maritime group. So they are also conducting operation against that mga perpetrators. Continue lang gyapon amo ang kuan na sir. Amo ang pagbantay ana nila. Pwede sila matawag kung may mabakita, no? Yes, sir. Yes, sir. Pwede, sir. Pwede sila matawag 911. And pwede po sila directly mo-report dire. And then pwede po sila mo-duol sa ilang barangay officials. And then kay ang ato dire, sir, ang atong barangay officials kay permi na sila mag-report dire sa ato. Bubisita na sila dire sa amoa sa mga officers kay halos mga muro na silang mga barkada man ang atong mga pulis o atong mga officers o atong mga barangay captains. Continuous lang gyud ang amuang coordination with them. Last to. Yes. Sir. Last year. Sa kuan kaning niyatong Agosto 12 gitawag mo ni kong Ando Buminal. Yes. Sa meeting ko sa mga kumusta unsang mga major ninyo na naisgutan alas kalabuan sa Kapsay Kalinaw sa segundo distrito? Yes, sakto. Patawag mi ni kong ato because yaming gitag sa tagsa og kuan, gitag sa tagsa mi niya og pangutana kung unsay kakulangon na to sa per station, no, per munisipyo. Sa Osamis CPS, we are very proud to say na wala na tay kulang dire. Wala na tay kulang. So katong time they nag-focus to sa mga MPS, but sa atoa
dire kuanta kanang wala na kayo ta dire kay ngano kumpleto na mga ta. Well, we are well provided, and kung adto knows it kay sa iya man ginagasugod tanan ang asenso sa amin, sa iya ginagasugod ang suporta tanan. So kato nga kuan sa MPS to sa ilaha to tanan ang kuan, but ang kuan dito ni Kong Ando is kung unsay mga kulang pa nga pwede niya itabang. So gi tagsa-tagsa na ni Kong dito, and we are very happy nga immediately iya na yung na-provide ang dili man tanan, but iya na yung nahatag sa mga nanginhanlang na police station. Sir, last question ako, sir. Kining usas mga problema no kada transport ang mga drugs hindi mga sok-sok sa asa hindi bawan. Mas pa itong gulay hinay dogs no. Possible. Yeah. Makatapang possible makapatong batala po no ang ato ang station, sir. Yeah, actually naman tay K9 dog diri sa Misamis Occidental, but ang pag-employ mo og K9 is limited ra gyud kayo ang iyang oras. Dili na siya pwede 24 hours kay ang kuan sa ang iyahang tawag na to kanang iyahang matawag nga murag diha ra siya epektibo ba, naa siya time I think mga 1 hour or depende sa iro, but sa K9 na to diri sa Miss Oak is I think pila ra na pipila. So kung ato na silang igamiton makuan sila maayo. Ang pinaka the best is through intelligence ko na lang yun, intelligence network. Ipa kuan na to, palikuno na to ang ato ang intelligence network sa PICAS province o sa atua para ang report, pag na-report dito, dapat na to dire, ma-actionan na to. Aya na nato i-employ ang K9. But kung diha sila mag-standby sa ato ang borders, murag maglisod ta. Wala pa tay inana ka kuan kay ang effectivity sa ilahang pagsimot sa kuan dili kayo inana ka dugay. So wala tay kinatibok like threats from the Osamis. Sir, walay threat ang Osamis. Low threat ang ato ang syudad. Okay, thank you. Sir, i-mensahe na lang. Yes, 3 months na. Lagi. Sakto, no? Thank you sa pag-remind. So, digawas na kita na lang ko si Jose Merichan ganyan. Sa atong mga igsuot nga Osamis doon, ang inyong kapulisan, permanente nga musuporta, ug mo depensa sa inyo alang sa mga masasamang tao. So, we are here to protect you, we are here to guard you, to secure you. And I hope you will support your police force always. Kay dako kayo og tabang basta kitang tanan magtinabangay. Kung namoy mga information nga madawat, we need it. Report dayon. Paspas kapag report. And I would like to take this opportunity also to thank the father of our province, Governor Attorney Henry S. Waminal, for sa iyahang support ginahatag sa ato. Not just Osamis City Police Station, but the whole police force of Bisok. Also, our 2nd District Representative, Kong Ando Waminal, who is very supportive of the Osamis City Police Station, and of course, our representative from the Asenso Pinoy Party List, my former mayor, who is very supportive of me during the time when I was when he was the mayor and I am the chief of police. So thank you kayo kung hindi. And lastly, si Mayor Sam Norman Puentes, who are always there monitoring kung unsay mga lakaw na mo dire and supporting kung unsay gikinahanglan na mo dire. So thank you, and to the people of Osamis, rest assured your police force here in Osamis City will serve and protect you. Thank you, and God bless.